Well, good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Tulad po ng sinabi ni Ms. Lueda, this is a press conference to announce the laureates or the awardees in the 5th awards for the promotion of Philippines-China Understanding, which will be held on June 3, 2025. Gusto ko lamang pong sabihin po sa inyo na hindi po to launching ng aking presidential candidacy sa 2028. Natulad ng mga ibang mga politiko na maaga silang nag-a-announce na ng kanilang presidential ambition for 2028. Andito po ako ngayon, hindi po bilang isang politiko, pero andito po ako para po dito sa ating pinagkakabalahan for the past 10 years. Very actively involved po tayo dito sa promotion ng pagkakaunawaan ng Pilipinas at ng China. Alam naman po natin itong mga nakaraang mga taon, lalong-lalo na po nung mag-umpisa po ang 2010, nagkaroon po ng mga iba't ibang hindi magandang pagkakaunawaan ang China at ng Pilipinas. Lalong-lalo na po dyan sa usapin sa West Philippine Sea o kaya South China Sea. Pero naging mapayapa ang ating relasyon sa China nung naupo po si President Rodrigo Duterte noong 2016. At doon po nag-umpisa yung ating mas maigting at mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at ng bansang China. At nagkaroon din po ng malakas na people-to-people exchanges, cultural exchanges, business-to-business exchanges. Kaya marami pong naging mga negosyo po rito sa ating bansa na galing po sa bansang China. At marami rin pong mga Pilipino ang nagnegosyo po sa China. Sa katunayan po, kung inyo pong susuriin yung mga investments galing sa Pilipinas patungong China o galing sa China patungong Pilipinas, mas maraming mga investments ng mga Pilipinong negosyante ang nagpunta po sa China. Hindi po totoo yung mga binabanggit ng iba na malaki na po yung naging investments ng China dito sa Pilipinas. Uulitin ko po, maraming mga Filipino investors ang nagpuntahan po sa China. Kaya yan po ang dapat pong malaman ng ating mga kababayan. Mga kumpanya po tulad po ng SM, Shumart, tulad po ng Mega World, tulad po ng Robinsons, tulad po ng Lusitan Group of Companies, at iba pa pong mga kumpanya, Liwayway Group of Companies. Marami po silang mga investments po doon po sa China. Yan po ay sa service sector, sa manufacturing sector, sa food business, sa retail trade, etc. Real estate. Ang dami pong mga negosyo po ng mga Pilipino po doon sa China. Ang Chinese naman, marami rin po silang mga dinalang mga foreign investments po dito sa ating bansa. Lalo na po nung panahon po ni PRRD, maraming mga negosyo rin pong naitayo po rito, real estate business, etc. Pero nitong mga nakaraang taon, 2 taong nakalipas, medyo nanlamig na naman yung relasyon ng Pilipinas at ng China. I'm talking of official and government-to-government relations. Kung anong sitwasyon natin noong 2010 to 2016, ay biglang naging ganon ang sitwasyon na naman ng Pilipinas at China magmula po noong first quarter of 2023. At nagpapatuloy po yung ganong klaseng relasyon natin sa China. Kami naman po sa Association for Philippines-China Understanding, which is an organization that was founded more than 52 years ago. Ito pong Association for Philippines-China Understanding ang siyang nag-umpisa ng friendship between the two peoples of the Philippines and China. Ito rin po yung organization na naging tulay para magkaroon ng official diplomatic relations ang Pilipinas at ang China.
Kaya po, nire-recognize po ng ating bansa itong effort ng APCO at nire-recognize din po ng China itong effort ng APCO. Kaya meron po kaming malakas na ugnayan, people-to-people exchange program between APCO at saka yung counterpart naming organisasyon po sa China, yung pong China People's Association for Friendship with Foreign Countries. Open na open po yan, yung relasyon na yan. And in fact, meron tayong ASEAN-China Friendship Association at ang Pilipinas through APCO, kami po ay active member nitong ASEAN-China Friendship Association. At itong taon na ito, the Philippines will host the ASEAN-China Friendship Association International Conference that will be held here in Manila nitong November this year. Tayo po ang host without any government funds or government support or subsidy. Our association, APCO, will try its best to host this big international conference that will be held here in Manila among the 10 ASEAN countries plus China. So yan po yung mga major activities na ginagawa po namin. Every 2 years po kasi nagkakaroon ng international conference ang ASEAN at ang China. And last year or 2 years ago, the conference was held in Penang in Malaysia. I was there as the principal delegate of APCO. Kasama kita doon, Brian, no? Brian Lu was with me in Penang, in Malaysia during that conference. And supposed to be, itong taon na ito, ang host sana ay Myanmar. Pero dahil nagkakaroon po ng kaguluhan sa Myanmar, there's an ongoing civil war in Myanmar, hindi ma-assure ng Myanmar government at yung Myanmar Friendship Association yung security ng mga delegates na pupunta sa Myanmar. So pinakiusapan po tayo ng Myanmar, ang Pilipinas, if we can take over the holding of the next ASEAN-China Friendship Association's International Conference. So, ako, tinanggap ko po yun, na challenge. It is a big obligation that we are going to face. At yun nga, na italaga po na tayo ang mag-host by November here in Manila. But on top of all this people-to-people exchange and promotion of friendship and unity among our neighbor countries, ang APCO in particular has several programs. Very recently, nagpadala po tayo ng 30 young Filipino leaders who visited Fujian province at the expense of APCO. At tuwang-tuwa naman itong mga Pilipino na pinadala po natin, mga kabataan, at first time nilang makita ang China. Nakita nila na taliwas doon sa mga napapabalita at nababasa po nila sa social media, sa mainstream media, napapanood nila sa mainstream media o sa mga social media networks na ibang-iba pala yung China. And we are happy that they are learning, getting the real information about China. At yung mga counterpart naman nilang mga Chinese students that they met during their visit last month lang man po ito, nung magpunta po itong mga Filipino students and leaders diyan sa Fujian province, we are inviting them naman to come here by November so that these Chinese young students would also understand, have a wider perspective at understanding kung ano naman ang Pilipinas. Kasi tulad din po ng karamihang mga Pilipino, hindi po nila naiintindihan at hindi po nila nalalaman kung ano talaga ang nangyayari sa China. In the same breath, doon sa China, yung mga kabataan po doon sa China, hindi rin po nila naiintindihan yung nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. And we would want to create a much friendlier environment among our young people. Because there is no substitute for unity, understanding, and friendship. Hindi pwedeng itong maliit na mga problema patungkol po dyan sa relasyon natin sa China will prevail over the wider and more important scope of relationship.
between our governments and our peoples. So, iyan po yung ating ginagawa sa APCO. So, may I invite President Noy Benedicto, he's the president of APCO, to join us here. So, yan po yung mga ginagawa ng APCO. Other than this, continuing people-to-people exchanges, no? In previous years, we have hosted some Chinese cultural groups who have come to the Philippines and promote their arts and culture here. Nagpunta pa rito yung mga movie producers from other provinces in China, and they have shown some of the movies here in the Philippine theaters free for the past, for about 2 weeks. Ganon din yung mga Chinese artists. Nagpunta sila rito, tinulungan natin silang ma-promote yung kanilang artworks. Ganon din ang yung mga Filipino artists natin. We try to sponsor some Filipino artists in order to enrich their knowledge about Chinese arts and culture. Pinapadala po natin din sila sa China at nang maintindihan po nila yan. Now, in other projects ng APCO, itong teaching of Mandarin language, kaya po meron kaming very strong relations with the different colleges and universities in China, inviting Chinese English-speaking teachers to come to Manila and expand the teaching of Mandarin language in different schools, whether state universities yan or private colleges and universities. So, we have helped establish Confucius Institute in the University of the Philippines, in the Ateneo de Manila University, in Angeles University Foundation, Holy Angel University, Bulacan State University, and other colleges and universities in the country. Kanya lamang, sabi rin ng mga aming mga counterpart institutions in China, magastos din yun kasi shoulder nila lahat yun. Wala naman tayong binabayaran. They only come here to help us learn more about Mandarin language. At magugulat po kayo, yung mga Pilipinong nakakapag-aral sa Confucius Institute, they have become very, very proficient in Mandarin language. And that is the most important factor para mas maintindihan natin about China. Tayo, mahal na mahal natin yung Amerika kasi nga nakakapagsalita tayo ng English kahit papaano. Naiintindihan nila tayo, naiintindihan natin sila. Despite the fact that sinakop nila tayo for 48 years. They have somehow, colonized us, but they have educated us and we learned their language. And that barrier now serve as the bridge of strong relations between the United States and America. Well, ganun din pa dapat ang ginagawa natin. Why? Because there are more than 3 million Chinese Filipinos here in the country, or maybe 5 million. At sila ay nakakapagsalita ng different Chinese languages, more particularly Mandarin, Hokkien, or Cantonese. Pero karamihan po sa atin mga pure-blooded Filipino natives, hindi natin naiintindihan o nakakapagsalita man lang ng konti ng Mandarin. So we hope that we can slowly bridge this wide gap between Filipinos and Chinese insofar as this language barrier is concerned. Bakit ito importante sa atin? Kasi nakita natin yung bagong development in the economy, the global economy. Number 2 na ang China among the most powerful economic countries in the world. After the United States, China na yung susunod. Pangatlo na lang yata ang Japan or Germany. At importante that we have to have a stronger tie with China. Hindi ko sinasabi na kailangan nating makipag-away sa Amerika or Japan para lang mapalapit tayo sa China. No, we don't need to even entertain such a thought. Ang gusto natin sa APCO, lahat ay kaibiganin natin ang mga bansa sa buong mundo, more particularly those countries that are in the Asian region. Japan, Korea, China, India, Indonesia, Malaysia, Vietnam.
These are very, very powerful nations now in the Asian region. And yun ang isa sa objective namin sa APCO in our private capacity. Now, with regards to what we are here today, is more of the awards. The awards for promoting Philippines-China understanding. Ito'y pang-5 taon na po namin ginagawa ito. We started this 5 years ago. Yung mga previous awardees po dito, pag Hall of Famer was former First Lady Imelda Marcos, ang number 1 awardee 5 years ago. And then we have with her former Ambassador Francis Chua. And then the following year, we had former President Joseph Estrada and former Ambassador Benedicto. And then the third year, we had former President Duterte and Mr. Carlos Chan of the YY Group. And then last year, we had Mr. Larry Villarreal and Professor Gabi Lopez of the University of the Philippines as our Hall of Famer Awards, plus other major awardees, major contribution awardees and outstanding contribution awardees. Sa taong pong ito ngayon, we are going to award only one Hall of Famer, and that would be given to former Senator Ana Dominic Cosete. Siya lamang po ang nag-iisang winner ngayon ng Hall of Fame. And then we have 2 winners for major contribution or outstanding contribution. We have Mr. Dominic Edgar A. Cabangon and Philippines Special Envoy to China, Mr. Maynard Ngo. Sila yung 2 awardees ngayon. And then we have 4 awardees for the major contribution category. We have Madam Josefa Tanya Go Belmonte. Si Mayor Joy Belmonte po ng Quezon City would be one of our major contribution awardee. And then we have also Mr. Nang Xiu Seng, the President of Asahi High Quality Electronic Products or Food Manufacturing. And then we have Mr. Joaquin C., an educator, writer, and translator. Then we have Mr. Chudoreko Dufeles, Executive Assistant of the City Mayor of Digos in Davao del Norte, if I'm not mistaken. Digos is in Davao del Sur, di ba? Del Sur, yeah. Siya si Mr. Chudoreko Dufeles. And then for this year, for the first time, we have created the Amity Award. Itong Amity Award category has been added. This is the first time that we are going to give Amity Award to 5 individuals who have made efforts in promoting goodwill at the grassroots level. And the awardees are Marian Lourdes Leonor, a known teacher or teacher married, Filipino English teacher working in China. And then Mr. Nelson Santiago, a police staff sergeant of the Philippine National Police who died in the rescue operation of Chinese citizen. In posthumous award, we are going to award these to Mr. Santiago. And then we have Miss Eden Batangoy Akat, a police chief master sergeant and a dedicated officer of the Philippine National Police, who was injured in the rescue of Chinese citizens. Dr. Shirley Agrupo is a commissioner of the Commission on Higher Education and former president of Mariano Marcos State University. And Mr. Justin Clarence Lau Tembresa, a TikTok content creator who produces short videos to promote the Minnan dialect. So ito po yung mga awardees po natin sa 5th APPCU Awards to be staged on June 3 at the Fiesta Pavilion of the Manila Hotel. So yun lamang po, and kung meron po kayong mga gustong itanong, pwede po ninyong itanong. Uulitin ko po, nandito po ako ngayon, hindi isang politiko.
Hindi ito launching ng aking presidential bid for 2028. Ito po ay tungkol po sa awards for promotion of Philippines-China understanding. Maraming salamat po. Sir, may epekto ba ito sa ginagawa ngayon na third civilian caravan sa West Philippines? Wala, kasi ang APPCO naman, it's not really government or political. No? This is more of a people-to-people cultural exchange program which we have been doing for the past more than 50 years. So wala kaming pakialam po dyan sa nangyayari na issue tungkol po dyan sa hidwaan ng Pilipinas sa West Philippine Sea or even trade relations for that matter. Pagdating po sa mga usapin po patungkol po sa official relations ng Philippines and China, we leave that or those to the Department of Foreign Affairs at mga government agencies po natin. So they have the expertise. We have very qualified and knowledgeable people sa Department of Foreign Affairs, especially now with the appointment of Secretary Tess Lazaro, who is very active in the bicameral dialogue that have been going on between Philippines and China, because she is the head of the Philippine contingent as far as what I know of. Pagdating po doon sa availment of the BCM, yung bilateral consultative mechanism, which is found in the joint communique between the Philippines and China, to discuss whatever dispute that may arise between China and the Philippines. So, si Secretary Tess Lazaro has always been the head of the Philippine panel. So, alam niyang gagawin niya yan. So, ako, personally, I'm very happy na ang na-appoint po dyan sa DFA is Secretary Tess Lazaro. So, wala po kaming pakialam ang APCO doon sa kung ano man po mga action na ginagawa ng mga other organizations, other agencies of government. Na basta ang sa amin po sa APCO, we are just focused in helping bridge the divide between Filipino people and Chinese people. Yes. I think the mic is not working. You can come here na lang po. Sir, good morning. Sir, Karen po sa Reuters. Sir, could you walk us through how are the awardees chosen? Are they nominated? And then who makes the decision? Who goes? Who gets the award? And then is there a committee, sir, that's involved? And the main criteria for judging, if that's how you call it. Yes. Thank you. Yeah, we formed a committee in APCO to accept these nominations, and there are a lot of nominees. Every year we receive a lot of nominees for each category. Sometimes nominees are even nominated to two categories, outstanding contributions, major contributions. And then this committee in APCO will make the recommendations based on all the documents, all the investigations that are being conducted. It's somehow a tedious process, no? And then once the committee of APCO has submitted their short list, then it will pass through the trustees of the committee. Now, insofar, however, as the Hall of Fame awardee, we also have to consult the Chinese embassy, kasi we have to find out and validate whether or not these people, or more particularly the Hall of Fame awardee, what had they done thus far that China would agree na nagkaroon ng magandang contribution. So finally, the judging of this would be ako, ang chair, President Noy, and then we consult the Chinese embassy. Kasi ayaw din namin mapahiya na bibigyan namin ng award sa Hall of Fame somebody na baka sabihin ng Chinese embassy,
Paano naging Hall of Fame yan samantalang ang kanyang naging position was so anti-China? Ayaw din namin yun kasi we have also, as I said, a counterpart organization in China that we work very closely, just as like our counterpart organizations in the ASEAN countries. So primarily, itong committee namin sa APCO, sino bang head natin ngayon ng subcommittee? Sinoy ang chair ng subcommittee ng APCO hanggang maiakyat po sa level ko yung mga nominees. I-shortlist po nila yan and then from there, final judging yung sino ang magiging awardee ng major contributions, outstanding contributions, and yan sinabi ko na yung Hall of Fame, we consult the Chinese Embassy kung sino magiging Hall of Fame. Yes. Well, they can make they can make some observations, objections, and then APCO will consider itong mga observations. Just as like the other nominees, merong mga iba dyan na very active sila sa ngayon, the past 2 years. Pero sabi ko, what have they done prior to 2 years ago to promote Philippines-China understanding? So, may mga very active na ngayon pero wala akong nakitang ginawa nila for the past 5 years ago, 10 years ago. So, yun, yung mga things like that are being considered. They must be Filipino citizens, number one. Wala, hindi pwedeng maging awardee ka kung hindi ka Filipino citizen. Number one, you must be a Filipino citizen. That you are a resident of the Philippines as well. That you are, it's not important whether you have traveled to China or you have been to China, no. Then what would be the kind of contribution that you have undertaken? Is it going to be just academic or nagkaroon ka ba ng mga other programs, like if you are a leader of a conglomerate or a corporation, what has your corporation done in so far as promoting Philippines-China understanding? So we evaluate all this based on the information that we get. Once we receive some nominees, for example, there was this recently a company that was nominated to become a Hall of Famer awardee. But it is a company, it is not a person. So it's the first time that, I'm not going to mention the name of the company, but it's a very, very well-known company that in our investigation, malaki rin ang kanyang naitulong sa mga Pilipino. And this company, it's owned by a Filipino-Chinese. Ang dami niyang naibigay na contribution. For so many years, maybe 30 years or more, talagang andyan yung company na yan. But since the nominee is not a natural person, but it is a juridical person, our rules right now is very specific that the awardee should be a natural person. So, hindi siya na-qualify doon sa ating criteria, one of the criteria na ating pinapatupad. Yes. For the awardees, are they expected, once they're given the awards, then to what kind of official function that they're supposed to undertake after they've given the awards? Well, wala. They have no obligation whatsoever. We do not even require them to continue what they have been doing. So this is a recognition of their previous contribution in promoting Philippine-China understanding. And as a token, we have also little monetary award na kasama po dito. Kami sa APCO ang magbibigay ng monetary. Wala silang gagastusin kahit na isang sintimo or what. We are going to shoulder everything. And on top of that, we are going to give them a token cash reward. No? At nung previous years, yung Hall of Fame awardee, hindi namin binibigyan like former First Lady Imelda Marcos, bakit ba nabibigyan? Tapos ganun din si former President Estrada and former President Duterte. But last year, we started giving also some token cash reward sa aming Hall of Famer. So we are going to continue to give that little monetary award on top of the recognition with the trophies and certificates. We are going to give monetary award to our awardees here.
Darlene po from GMA. What are you seeing in the short-term future when it comes to yung relations po ng Philippines and China? As we know, patuloy pa rin po yung tension sa West Philippine Sea, yung mga ibang issues katulad ng reported na mga nahuhuling, allegedly na intel ng China na nandito sa Pilipinas. So, ano po yung nakikita nyo, at least for the next 3 years? Yeah. Well, as I said, more than 50 years ago, APCO was formed precisely to help establish a good relations with China and Chinese people. Initially, before, imagine that wala akong diplomatic relations at saka panahon ng martial law, kasagsagan ng labanan ng communism and other ideology. And the American bases were here very actively, and then we had the war in Vietnam, etc. But despite all those big challenges that we had faced, ay ando doon pa rin yung APCO, and it was APCO that helped pave the way for the official establishment of diplomatic relations. You can just imagine the enormity of the challenges that APCO faced for the past 50 years, more than 50 years, compared to the challenges that the Philippines and the Filipino people are now facing vis-a-vis our relations with China. So APCO can help at least understand China better, for more Filipinos to understand China better, and China, or the Chinese people, to understand the Philippines also much better. Doon sa aking interaction with the Chinese leaders, the Chinese people, in many of my travels in China, no? Sa kanila, hindi nila i-give up yung kanilang claim. They will never give up their claim insofar as these maritime areas in the South China Sea is concerned, no? In like manner that we should not give up our claim dito sa maritime zones na ito, because we have also our very strong legal and historical basis. Legally speaking, we have the UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and then recently we have this arbitral award that was decided by the International Tribunal. So, we have our legal basis. Doon sa China, meron din silang pinanghahawakan na historical basis nila. So, these are two conflicting claims of two sovereign states. And talagang gagawin ng China because, you know, in international law or international relations, whoever has the capacity to enforce its rights, no, would always have the edge of getting what they want. Yan ang problema natin. Dahil hindi natin kakayanin yung pwersa ng China. Pero there is this diplomatic door or diplomatic road that we can take. And it's good that kung ang ating mga pinuno sa government would understand to make use of diplomatic mechanism in solving our problems, magkakaroon ng breakthrough. For example, pinag-uusapan natin dito na matindi yung karapatan ng ating mga mangingisda when they used to have free access to these contested waters, being traditional fishing grounds of the Filipinos and even the Vietnamese, the Taiwanese, and even the Chinese. No, why don't we go back to that kind of situation na pwede namang mangisda lahat itong mga ito, while the issue of who has the better legal right over these areas is not yet resolved. Pero ang nangyayari kasi ngayon, pag pinapasukan itong problema ng ibang bansa na wala naman silang direct interest except geopolitics lang, except they're trying to secure their own interest at the expense of the directly affected countries like us in the Asia-Pacific region, doon tayo nagkakaroon ng malaking problema. And that is what I think would break the friendly solution of the issue. Pag may nakialam ng mga ibang bansa na wala naman po silang direct interest, kung hindi geopolitics lang. Yun ang aking nakikitang problema dito. Sir, with the way things are going now, in the next 3 years, optimistic po ba kayo? Or do you think, kasi sabi nyo kanina nanlamig na yung relations, yung understanding, are you optimistic na magiging maayos? Or
mas lalala siya in the next few Personally, okay, it's a sigh of relief sa akin kasi without me directly being asked or what, I'm just a mere observer of our foreign relations policy. The appointment of Secretary Tess Lazaro to be the top honcho of the executive department. Well, the president is the chief architect of our foreign policy. And with Tess Lazaro, who would be the bosom friend of the president in the determination of policy direction, I am quite optimistic that there will be a much better relations between the Philippines and China. Kasi I know her, how good she is, and being in the so-called, hindi siya politiko eh. She is a product of talaga from the diplomatic community at mataas ang respeto sa kanya ng kanyang mga counterpart in other countries. So I think maybe let's give her a chance to prove her worth. Ito, natatanungin natin si attorney. Tanungin natin. Wait lang. Si ma'am. Parang ba akong presidente? Oo! Yun na dapat sabihin. Hindi, attorney, na-mention nyo po kanina na magkakaroon ng gusto nyong i-bridge yung gap ng between Philippines and China. Magkakaroon po kayo ng program about sa language familiarization, about Mandarin. Yes. Sino-sino po yung mga welcome na pwedeng Meron makapag-aral? tayong mga na-establish na Confucius Institute sa iba't ibang paaralan. Meron sa University of the Philippines, meron sa Ateneo de Manila University, meron sa Holy Angel University sa Pampanga, Angeles University Foundation, Bulacan State University, at marami pong iba na mga paaralan. So, yung mga kababayan po natin na nagnanais matuto na mag-aral ng Mandarin language, pwede silang tignan. Search lamang po, Google na search lang. Makikita saan yung mga may Confucius Institute. Kasi mura yung babayaran po nila yan. Di naman po libre yun. Sa pagkakaalam po, may yung konti pa rin babayaran. Kasi sa mga eskwelahan po kasi na may Confucius Institute, in-integrate nila yung choice na pwede kang mag-aral ng Chinese language. Like sa, kung naman optional yun eh. Kung pamimiliin ka, di ba, pag nag-aral ka na sa kolehiyo, merong mga mandatory na mga courses or subjects na kailangan mong kunin. Meron din yung elective na sinasabi nila. So, pwede mong yung sa elective subjects kunin mo Mandarin language. Pero ang problema mo, pag walang magtuturo doon, paano mo matututo? So, dito sa mga eskwelahan na ito ay meron ng Confucius Institute at sinisikap namin maparami itong Confucius Institute. Gusto kong, like for example, in Pangasinan, wala kaming Confucius Institute sa Pangasinan. Hopefully, habang ako ang chairman ng APCO, makapag-establish ako ng isa or dalawa na Confucius Institute sa Pangasinan para yung mga taga-Pangasinan o taga-Ilocos region, nakapwa ko Ilocano at gusto nilang matuto ng Mandarin language, meron silang malapit na eskwelahan pupuntahan para mag-aral. Sa mga estudyante po, sir, na pinapadala na scholar sa China, paano po yung nase-select, sir? Medyo may tedious process na kami dyan. Katulad ng mga pinadala po namin sa China lately for a short period of time na nag-aral sila, ay contest yun. So, meron kaming requirement na essay writing contest, gano'n. Meron kaming theme na sinabit. Tapos online, mag-submit ka ng yung article. Depende na sa'yo kung dadayain mo yung sarili mo at gumamit ka ng artificial intelligence ng ChatGPT ba yun? At saka yung isa yung bago. So, bahala ka na doon. Kami naman, madidetermine namin yun kasi mahuhusay naman yung aming mga member pagdating dyan na, hindi galing sa ito ginamitan mo ito ng AI So, makikita namin kasi may pattern naman yan pag ikaw talaga ang gumawa o hindi. So, yan mga klaseng requirements namin o standard ng pagpili ng mga pinapadala namin para sa mga short visits sa China. Meron din yung long visits sa China, mga 1 month or 2 months or 6 months or 1 year, 2 years, gano'n. Yan, medyo kailangan namin ng close coordination
with our counterparts sa China kasi malaking-malaki rin po yan ang magiging budget. Sir, may nabasa po ako sa Facebook. Sinabi po ni retired ano ba yun? Si Romel Judong. Ang sabi po kasi niya doon, those who favors, actually paano yung pagkasabi, those who are in favors in China will endanger future's nation. Paano po kayo mag-react doon, sir? Ganun ba yun? Apo. Hindi ko nakikita yun. Mas lalo kong nakikita na mas delikado yung kalagayan natin sa Pilipinas kung makikipag-away tayo sa mga bansa at hindi natin sila kakaibiganin. Sabi nga nila, di ba? Keep your friends close to you, but keep your enemies closer. Di ba? May kasabihan na gano'n eh. Dahil pag doon sa Art of War ni Sun Tzu, ganun yun eh. Kasi pag inaway-away mo yung kaaway mo lagi, gera ang kasunod niyan. Pero pag kinaibiganan mo yung sinasabing kaaway, magkakaintindihan kayo. Ganun din yung Amerika, kaaway natin yan. Sinakop tayo noong 1898 yan. Rinaidor tayo ng Amerika sa totoo lang. Talo na yung Spain noon eh. Give up na ng Spain yan. Pero ginawa ng Spain, binakdor nila, binenta yung Pilipinas sa Amerika ng $20 million. Walang kamuang-wang yung ating mga bayani na gano'n ang ginawa. Tapos sinakop tayo for 48 years. So, yun ang mangyayari na naman kung hindi natin kakaibiganin yung mga perceived na away. Wala naman tayong pinag-aaway ang malala sa China ngayon kung hindi yung West Philippine Sea na yan. Bakit natin hahayaan na yun ang mananaig? Apa. At saka nung nakaraang eleksyon, may mga nagsasabi, huwag niyong iboto si Lambino kasi pro-China yan. Yung mga nagsabi ng gano'n, natalo sila sa eleksyon, mas tinalo ko sila. Pare-pareho kaming talo pero mas malaki na kuha akong boto. Malaking kay attorney. Siya pala, attorney, 2028, malayo pa po. Pero do you plan to run again? I will run for president. Maagang nagsasabi itong mga ibang mga politiko eh. Hindi pa nga nakakaupo yung mga bagong halal eh. Meron nang nag-announce ng kanyang presidential candidacy for 2028 na open daw siya na tumakbong pagka-presidente. Hindi ganun na rin ang sabihin ko. Libre naman eh, no, attorney. Libre naman mangarap eh. Di ba? Kung tatakbo sila sa pagkapangulo, kung sila lang naman yung tatakbo, di takbo na rin ako sa pagkapangulo, di ba? Ganun lang yan. Thank you, attorney. Thank you, Salamat ma'am. sa Ni ma'am. Well, ito 2025, hindi ko ito inisip, pinangarap o pinagtrabahuan sa totoo lang. Bigla akong naisama na lamang sa listahan at nagsampa ako ng aking candidacy noong Oktobre. Hindi naman ako nangampanya from October to February. Inumpisan ko lang mga kampanya noong February 13. At isa-isa. Pero kahit pa paano, maganda naman yung naging resulta. Hindi nga lang nagtuloy-tuloy. Hindi maganda, mataas yung umpisa na natin ngayon. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Basta 2028. malusog lang tayo at hindi tayo magiging talagang social media mataas yung rating nyo. Kagagaling ko lang sa Baguio. May ikot-ikot na ako. Galing ako sa Baguio, galing ko sa Pangasinan. Sipag niya Sa live nyo sa Facebook, maraming Kaya sabi ko, tuloy-tuloy lang yung laban pagdating sa politika. Importante huwag natin kalimutan si Tatay Digong. Tama. Kailangan mapauwi natin si Tatay Digong sa Pilipinas dahil yung ginawa nila sa kanya ay pagyurak sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Possible po ba yun, attorney, yung interim release na sinasabi po nila kaya Depende President? na po yan sa mga abogado natin doon sa The Hague at alam naman po nila yung kanilang ginagawa. Pero ang maliwanag po rito ay andiyan yung malaking tiwala ng mamamayang Pilipino kay Tatay Digong at kay BP Sara. Nakita natin yung resulta ng halalan doon sa Davao City, sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas na yung mga kandidato ng mga Duterte halos nanalo sila lahat. Lalong-lalo na sa Cebu, sa Albay, kita natin sa Marinduque, nanalo yung mga kandidato. Taong bayan na Taong bayan. Sinampal na sila ng resulta. Katotohanan. Yung awards for promoting Philippines-China understanding. Naumpisahan po ito, na-conceptualize po ito nung ang chairman pa po ng APCO ay si President Gloria Macapagal-Arroyo. Kanya lamang po ay nagkaroon nga ng pandemic, ng COVID-19 pandemic. So, na-delay
for quite some time, mga 3 years delay yung magbibigay po natin ng awards. At ito ngayon, isahan po natin 5 years. So, pang-5 taon na po ito ngayon, itong 2025. So, nung unang awards nga hindi namin na-ibigay kaagad dahil nga po dun sa pandemic. Maliban po dyan, meron kaming regular na forum, yung tinatawag natin APO Forum at saka Manila Forum. Yung Manila Forum ay nag-i-invite tayo ng mga scholars galing po sa Asia, sa Pilipinas, sa China para i-discuss itong mga masalimot na mga issues patungkol sa ekonomiya, geopolitics, foreign relations, security. At itong susunod na mga buwan, mag-i-invite tayo ng isang napakahusay na scholar, si Mabubani, si Professor Mabubani ay nakita yung malawag po. Kaya tulad ng well-known economist ng Jeffrey Sachs, ganyan. Kasama po yan sa ating programa. Mga nakaraang taon, na-invite po natin yung presidente ng AIIB, yung Asian Investment Fund, at saka yung Central Bank Governor din natin, Bangko Sentral ng Pilipinas, na sila yung ating mga naging speakers dito sa APO. At panalin yan, matagal na rin po natin ginagawa yan. Halos may git na rin po 5 taon yan. Bago pa mag-pandemic, ginagawa na po natin yan. Yung mga phone. So, hindi lamang po itong awards na binibigyan natin sa mga Pilipino na contribute at magandang relasyon po. Hindi. Yung yearly program po natin na Filipino Exchange, nagpapadala po tayo ng mga Filipino scholars na mag-aaral sa China. Nag-i-invite din tayo ng mga Chinese scholars na pumunta rito kasi share sila ng knowledge sa ating mga kabataan. So, yan po yung ginagawa ng ako. Yes, maraming mga sektor tinitingnan po natin dyan. Like for example, bakit si Mayor Joy Belmonte, yung ating isa sa mga award dito sa Outstanding Contribution Awards. Ang Quezon City kasi ay, hindi ako nagkakamali, ay sister city yan ng Shenyang City sa China. Ito Shenyang City is in Jiaoying Province ba yan? So, naging maganda yung relasyon ng Quezon City, mamamayan ng Quezon City sa mga Chinese nationals sila dito, pag-promote ng mga negosyo sa Pilipinas at mag-encourage ng mga Chinese visitors na puntahan po ang Quezon City at Vietnam. So, pati mga cultural exchanges na ginagawa. Like for example, marami tayong hinahangaan ng mga Shaolin, ganyan, di ba? So, madalas namin nakikita na itong mga ganitong mga programa na pro-promote ng culture, arts and culture ay nagagawa ko sa Quezon City. Ganon din sa mga ibang mga lugar sa Pilipinas. For example, sa Igos, sa Davao del Sur, yung isang professor po doon ay nag-aaral po sa China at rino-promote niya yung Pilipinas doon sa China. So, ito yung mga accomplishments nila na nagagawa. Meron din po yan si Joaquin C. Ito yung matagal na mga Filipino-Chinese na ang kanyang trabaho naman ay sumulat translation ng mga Chinese literature, Chinese books sa Filipino para mabasa ng mga kapwa natin. Ayan. At yung mga Filipino books naman, Filipino novels, poems, translate din niya yan sa Chinese para may ipadala po sa China, maintindihan mga Chinese din. So, ganito yung mga klaseng mga contribution sa ugnayang ng Pilipino at China. Sir, last one, is there a few message to you sa ating despite na kung ano nangyayari dito ang lagi kong binabanggit kasi na sa relasyon po ng dalawang bansa, katulad din ang relasyon ng mag-asawa yan sa magkaibigan, kapatid, nagkakaroon ng hindi magkakapuntuhan. Pero pwede nating ma-resolve lang sa mapayapang pamamaraan. Tingnan po natin kung saan ang mga
pag-usap patungkol naman po dito sa ating problema sa China, dito sa West Philippine Sea. Meron tayong maritime claim at meron tayong pinagbabasihan po dyan ng mga rules in international law. Ganon din po sa China, meron din po silang claim at meron din silang pinagbabasihan. Pero pwede siguro natin umpisahan doon sa maliit na bagay. Ang sinasabi ko nga, unahin muna natin yung karapatan ng mga mangingisda. Siguro doon pwede natin pag-usapan muna. Isang tabi muna natin kung sino talaga ang may-ari ng West Philippine Sea na yan. Mag-aari ba ng Pilipinas yan, o mag-aari ba ng China, o mag-aari ng ibang bansa. Pero ang maliwanag po dito, itong area na ito ay pwede po mapakinabangan ng lahat na hindi po kinakailangan nating bumpahin ng tubig o kaya takutin yung mga pupunta roon. So ito ngayon ang magiging umpisa ng magandang relasyon at ito ay gobyerno natin ang dapat na mag-initiate po nito. Sa amin naman po sa APCO, yung aming mga kausap na mga counterpart po namin, babanggitin po natin yung sentimento ng mga Pilipino. Lagi kong binabanggit sa kanila pag nakakausap ko itong mga ito. Nasabi ko na hindi maganda yung ginagawa ng gobyerno ninyo na binubumban nyo ng tubig yung aming mga mangingisda o kaya yung aming mga coast guard sa mukha, sa nakikita ng aming mga kaya. Lalong nagagalit ng mga Pilipino pag nakikita ninyo. Kasi alam namin na malakas ang pwersa ninyo. Hindi namin kaya yung mga barko ninyo. Hindi namin kaya yung mga ginagawa ninyo. Pero huwag nyo naman po kaming ganun na lang ang kontrakto. So dito, papasok ngayon ang ating gobyerno. Paano nila maumpisahan ang makipag-usap ng maayos at magkaroon po sila ng agreement, kasunduan kung ano yung gagawin natin sa mga Pilipinong mangingisda. Doon siguro natin umpisa. Maraming salamat. Thank you. May question po ako. Kanina po kasi di ba po nabanggit nyo nga po yung mga kararangalan po ng mga award po doon po sa app po. Uulitin ko lang po yung tanong po nila kanina na lilinawin ko lang po na kung ano po yung naging basehan nyo po para po sa mga paparangalan. Marami kasing mga category niya. So for example, yung outstanding contribution category or major contribution category. Individually, meron silang nagawa para paigtingin o pagtibayin yung pagkakaibigan ng China sa mga Pilipinas at saka yung pagkakaibigan ng mga Pilipino at mga Chino. So, hindi pare-pareho yung kanilang naging contribution dyan. For example, yung kay Mayor Joy Del Monte. Bakit siya isa sa parangalan natin? Kasi nung naging mayor siya, na-promote siya ng maayos para sa kabutihan ng mamamayan ng Quezon City at yung maunawaan nila kung ano yung mga kultura ng China, ano yung mga pwedeng matutunan ng Pilipino sa mga inche. Ganun din, na-promote niya ang Quezon City sa China. So, naging well-known ang Quezon City sa China. Pag pupunta ka naman sa isa, let's say Mr. Joaquin C. Si Mr. Joaquin C, ano contribution niya? Siya kasi ay isang magaling na manunulat at translator. So yung mga Filipino literature natin dito o kaya yung mga original niyang akda, sinusulat niya yung sa Pilipino, translate niya sa Chinese, pinapadala sa China para mabasa ng mga Chino. At ganoon din yung mga magagandang mga akda o nobela o kaya artikulo doon sa China, dinadala niya rito at translate niya sa Pilipino para mabasa at maintindihan ng Pilipino. Yung mga ganong mga contribution, nagbibigay ng mas malawak at mas maliwanag na perspektibo ang mga Pilipino at mga Chino. So marami silang mga nagawa, iba't iba ang kanilang mga naging contribution para mapagtibay yung pagkakaibigan ng China sa mga Pilipinas. How about po doon sa sinasabi niyo kung nag-iisang Hall of Fame? Pag Hall of Famer yan, ay mahaba-haba yung kanyang naging mga ginawa po niya na tuloy-tuloy. For example, naging Hall of Famer natin si First Lady Imelda Marcos nung first award natin. Ano bang nagawa ni First Lady? Alam naman po natin yan. Marami siyang ginawa para mapagtibay yung Philippines-China relations. No? Tulad nung pag-produce ng pelikula ni Sultan Paduka Pahala, gumanap po dyan si Vic Vargas at saka si Rosemary Sonora. Si Sultan Paduka Pahala, ito yung hari ng Sulu
na pumunta sa China noong 1417 at doon nag-umpisa yung relasyon ng Pilipino at sa China. 1417 pa yan, wala pa yung Ferdinand Magellan, 1521 yan. Pumunta rito, 100 years ahead yung relasyon na official record. So, ginawa ng pelikula yan. At ang gumanap po, Vic Vargas at saka Rosemary Sobrano, project po yan ni First Lady Imelda Marcos. Siya rin ang nagpunta para nakipag-usap kina Mao Zedong at saka si Deng Xiaoping, Zhou Enlai bago nagpunta yung Philippine delegation na pirmahan yung 1975 diplomatic accord. So marami siyang nagawa, hindi lamang yan, pati yung mga promotion ng Chinese arts and culture dito sa Pilipinas. So, yan, siya unang-unang binigyan natin ng Hall of Fame Award. Joseph Estrada, ganun din. Si former President Joseph Estrada, marami rin po siyang ginawa para papaigting yung relasyon ng Pilipinas at China. Kaya naging Hall of Fame yan. President Duterte, ganun din. At saka ngayon, si Senator Ana Domenico Seteng, marami rin po siyang ginawa na hindi pa siya politiko, hindi pa siya congresswoman. During martial law, marami siyang ginagawa para maintindihan natin ang kultura ng mga Chino at makultura rin ng Pilipino na ipapadala sa China. At tuloy-tuloy yan for the past how many years? More than 50 years na ginagawa na yan ni Senator Duterte. So deserve siya na siya maging Hall of Fame Award nila. Thank you. Attorney, last na lang po, medyo comedy. Kamusta naman po yung ating swelas dyan nung tayo? Yung oras ng time nung tayo nagkakampi. Kamusta na? Okay na po ba? Hindi, naawa yung asawa ko kasi nung makita niya na wala na. Binilang ka ng bago? Binili niya ako ng bago. Patingin ako. Kaya medyo bago na yan. Ayan bago na yung shoes ni Attorney. Kasi hindi ko na maisuot yung dati. Kaya, diba? Yes, naawa yung asawa ko sa akin. Binilhan niya ako ng bago, kaya ano na. So wala na yung luma yung sapatos. Hindi siya rin. Unfortunately, hindi siya rin. Pero yung anak ko nanalo. More than 1 million po sa nakuha niya. Nanalo siya. Congratulations, sir. Attorney, congratulations po. And thank you po. Thank you.